Isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Tayo po ay magi-start na sa atin pong itatopic sa hapon po na ito, sa oras po na ito. Ang atin pong topic, kung meron po kayong physical Bible ng ASND, or kung meron din naman po siya, makikita niyo po siya sa app, or pwede niyo po siyang i-search online. ASND po, Mateo chapter 3 po tayo ngayon. Ito po ang topic natin sa hapon po na ito. Dito po natin malalaman ang pagbabautismo po sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Magsisimula na po tayo, mga kapatid. Ang title po ng ating topic ay Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo. Yun po yung title ng ating topic sa oras po na ito, mga kapatid. Mag-uumpisa na po tayo sa verse 1. Nang dumating ang panahon na si Juan, ang tagapagbautismo, ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Verse 2. Ito ang kanyang sinasabi. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ito po yun mga kapatid, no? Ito rin po yung ating ipinapangaral ngayon. Dito nga po sa sinasabi ni Juan na magsisi na po tayo sa ating nga pong mga ginagawang pagkakasala, sa mga pamumuhay nga po natin na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito po yung lagi nating sinasabi o inaano nga po sa mga nakikinig na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos o nalalapit na raw po ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na yun nga po, no, na maghahari na pong muli ang ating Panginoon sa ating mga buhay at lalong-lalo na nga po dito sa mundong ito na napakasama nga po, di ba, lalo na nga ngayon na ang naghahari ngayon dito sa ating mundo ay ang kaaway ay si Satan, mga kapatid. Ngunit dito nga po, no, sinasabi sa atin dito ni Juan, ni John the Baptist or ni Juan na tagapagbautismo na magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan upang tayo po ay makasama sa paghahari po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo sa verse 3, mga kapatid. Si Juan ang tinutukoy ni Prophet Esaias. Sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang landas na kanyang dadaanan. Yun nga po yun, mga kapatid, na sinasabi nga po dito ni Propeta Juan na ito po ay natukoy na po or nasabi na ni Propeta Isaias doon nga po, no, sa Old Testament na naprophesy niya. Itong may darating nga daw po, no, na magbe-make way or magbibigay daan po sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na siya pong magme-make way sa ating Panginoon na mag-aano nga po ng daan upang ito rin po ay ating lakaran, katulad na nga lang po rin ng ating ginagawa sa mga bawat araw na nilalakaran po natin kung ano po yung landas na kagustuhan po sa atin ng Panginoon, katulad na nga lang po, di ba, ng narrow path or narrow gate na ating nilalakaran ngayon, mga kapatid, na yun din po ang ating dadaanan, no, susundan, mga kapatid, na sinasabi nga po dito, no, tuwirin ninyo ang landas na kanyang dadaanan. Ayun po yung sinasabi dito na tuwirin or lakaran po natin yung landas na nilakaran po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na nasabi nga po dito na ito nga po, no, na naprophesy ni Propeta Isaias na dapat po nating sundan kung ano po yung lakad na ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Paglakad sa righteousness, yun nga po, no, mababasa nga po natin sa Salmo 23 na He leads us in the path of righteousness for His name's sake. Yun po yung sinasabi nga po dito, mga kapatid, no, na ang kanyang dadaanan. Na ano nga rin po to, no, na yun nga daw po, na ito rin po yung ating gagawin sa bawat araw na
sundan ang landas ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, ito po ay magpatuloy sa paglakad sa righteousness at sa tamang daan po na atin pong nilalakaran patungo po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 4. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sintron niya'y gawa sa balat ng hayop. Kita naman po mga kapatid na maayos. Nababasa po ba? Ayun, praise God. Kamelyo. Sintron niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang. Yung balang po, ito po yung locust. Locust po ito sa English, mga kapatid. Yung mga parang, ano po siya, yung mga nakakain po na insects. Yung mga tuyot na insects po, ito po yung kinakain nila Juan noon nung sila po ay, nung kapanahunan po, di ba, nila Juan. Ito po yung kanilang kinakain, locust, mga kapatid. Wait lang po Yan. And okay na? Okay na po? Ayun, praise God. So, yun nga po, no, ito yung kinakain nila Juan, nung kapanahunan po nila, yung locust or yung insekto, at ang pulot pukyutan, mga kapatid, yun lang po yung kinakain nila, no, kung sa atin nga po ngayon, ng mga naglilingkod sa Panginoon, na nakakakain po tayo ng mga maayos na pagkain na ngayon. Samantalang si Juan, ang kinakain niya lamang po nito, ay pulot pukyutan, at yung bala nga po, or locust nga po sa English, mga kapatid, na insekto, mga kapatid, no? Kung iaano nga po natin na kung sa atin po, 'di ba? Na parang anong-ano tayo na kumain ng mga ganong pagkain kasi hindi naman po 'yun talaga nakasanayan na kainin natin, lalo na nga po sa panahon natin ngayon. Ngunit makikita nga po natin dito, no, or mababasa nga po natin dito na grabe din po yung talagang mga inaano nila, mga kinakain talaga nila Juan nung kanilang kapanahunan, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 5. Nagpuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Yun po yun, mga kapatid, no, na nagpuntahan daw po itong mga malalapit na bayan. Dito nga po sa Jerusalem at pati na nga rin po dito, no, yung malapit nga po sa Judea, na pumunta nga po dito sa ilog Jordan. Upang yun nga po, no, mababasa natin, patuloy po natin sa verse 6, Jordan, ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog Jordan. Yun po yun, mga kapatid, no, na nagpuntahan nga daw po itong mga taga-Judea at mga taga-Jerusalem, dito nga po daw sa ilog Jordan, upang ipagtapat ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo, mga kapatid, dito nga daw po kay Juan sa ilog Jordan. Kung maaano nga po natin dito, mga kapatid, na ang pinaka-inaano nga po dito, no, hindi po siya literal na parang kapag nagpabautismo po tayo sa tubig is nalinis na po tayo. Ang pagbabautismo po sa tubig, mga kapatid, ito po ay isang marka lamang. Tanda na tayo po ay nagsisisi. Kumbaga, cause repentance, mga kapatid. Na yun nga po, natanda na tayo ay nagsisisi na sa ating mga pagkakasala, na tayo po ay nagsisisi na sa ating mga pagkakamali, sa mga dati nating pamumuhay na hindi po kaaya-aya sa Panginoon, mga kapatid, no? Na ito rin po yung ating ginagawa sa panahon po natin ngayon, na ito na nga po, no, ang naging ano na nga po natin, ang nagbautismo na nga po sa atin ay ang banal na spirito na siya pong nakapaloob na sa atin. At yun nga po, no, yun na rin po ang nag-ano sa atin upang humingi po ng pagtawa ng mga kapatawaran sa ating Panginoon, na lumapit po sa Kanya upang tayo po linisin. Bagkos, yun nga po, no, ang pagkamatay po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang siya pong naglinis na sa ating mga pagkakasala. Dito po kasi, mga kapatid, na hindi pa po na nangyayari
yung dapat na, yun nga po, no, yung sacrifice or crucifixion po ng ating Panginoong Kristo. Kaya po, ganito pa lamang ang ginagawa noong panahon po nila Juan na nagbabautismo sa, yun nga po, no, sa tubig. Dito nga po sa Ilog Jordan, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin siya sa verse 7. Pero nang makita ni Juan na maraming pariseo at sudiseo ang pumunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong mga lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos?" Po yun, mga kapatid, no, na inaano nga po dito ni Juan na ang lakas loob. Kung aano nga po natin, no, ang lakas loob nga daw po, no, na pumunta nitong mga pariseyo dito nga daw po kay Juan upang yun nga daw po magpabautismo, no, na para nga daw po magsisi, 'di ba? Ngunit hindi po talaga sincere yung kanilang pagpunta roon upang humingi ng tawad, mga kapatid. Bagkos parang iaano nga po natin dito na parang ito lang po yung mga tao na magpapabautismo para makita na talagang ano na sila, maayos na sila, nagbago na sila, talagang nagsisi na sila sa kanilang mga pagkakasala. Ngunit hindi naman po talaga sincere o talagang bukal or genuine sa kanilang mga puso yung kanilang pagpapabautismo, mga kapatid, or talagang pagtanggap nila or talagang pagtalikod nila sa kanilang mga pagkakasala, mga kapatid. And ipagpapatuloy po natin dito, mga kapatid, verse 8. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Mga kapatid, yun daw po yun, no? Na kung tunay na nagsisisi na po tayo sa ating mga pagkakasala, mga kapatid, na nagagawa sa ating mga pamumuhay, dapat po makita po ito sa ating mga buhay or sa ating mga gawa, mga kapatid, which is action. The way our life, the way kung paano tayo mamuhay, the way kung paano tayo manalita, the way kung paano tayo mag-isip or kumilos po, mga kapatid, no? Ganito po yung pinaka tinatalakay dito sa verse na ito, na yun nga po, no, na patunayan sa kanilang mga gawa, mga kapatid. Mababasa po natin ito sa Mateo. Lang po, mga kapatid. Makikita po natin yan sa Mateo na fruit never lies, 'di ba, mga kapatid? Na sa fruit po makikita ang katunayan na talaga pong tayo po ay nabago na or talagang nagsisisi na sa ating mga kasalanan, mga kapatid. And yun nga po, no, dahil ang katunayan po ng talagang pagbabago sa ating mga buhay ay yun nga po, no, fruit of the Holy Spirit. Ngunit dito nga po, no, mga kapatid, wala pa po dito ang banal na spirito sa panahon po nito nila propeta Juan. Kaya po ang pinaka-inaano nga po dito, no, is tubig pa o pagbabautismo pa sa tubig. And malalaman po natin sa mga susunod na bersikulo ang yun nga po, no, ang mag-aano nga po sa mga tao nga po dito na nababautismuhan na may isa na dito na po darating ang atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid, upang siya po mismo ang magbautismo sa mga tao po na dito po na nandirito sa Ilog Jordan, binabautismuhan nga po ni Propeta Juan. Dito na po natin yun malalaman, mga kapatid, sa mga susunod na verse. And yun nga po, no, sa buhay po natin, sa mga pamumuhay po natin makikita yung katunayan nga po talaga na tayo po yung nagsisisi na or talagang nagbago na, mga kapatid. And pagpapatuloy po natin siya sa verse 9. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak.
ni Abraham. Po mga kapatid, no, na ito nga po yun, na inano nga po ni Propeta Juan, itong mga Sudiseo at Pariseo, na akala nga daw po nila sa paghingi nga daw po no, sa pagbapabautismo nila dito sa Ilog Jordan, sa tubig, or sa ano nga po nila na ginagawang ano nga daw po no, paghingi ng tawad, ay akala na po nila ay makakaligtas po sila sa ito nga po no, sa inaano nga po dito na galit nga po ng ating Diyos mga kapatid. Katulad na lamang rin po ito sa mga tao po na hindi po namumuhay pa rin ng banal sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po yung mangyayari sa kanila na akala na po nila is okay na sila, ligtas na sila dahil yun nga po no, na parang okay enough na po yun na nagsisimba sila, na nakilala nila ang Panginoon. Ngunit hindi po talaga nila lubusang kilala or talagang nalalaman kung ano po yung kalooban at kagustuhan po ng ating Panginoong Hesukristo sa ating nga pong mga buhay mga kapatid. Kaya po ito po yung sinabi ni Propeta Juan dito nga po sa mga Sudiseo mga kapatid, do, ni kahit bato ay kayang gawing mga anak or anak ni Abraham mga kapatid. Yun po yung pinaka point niya doon mga kapatid, no, na kailangan po talaga nating magkaroon ng tamang pamumuhay sa ating pong Panginoon mga kapatid. Ang pinaka-inaano po dito ni Juan, nung pumasok po sa akin dito, ay ito po yung mga once save, always save, na akala nila, porket kilala nila ang Panginoon, ay ligtas na sila at hindi sila namumuhay ng talagang nararapat at tama po sa ating Panginoong Kristo, ay okay na sila mga kapatid, or ligtas na sila. Ngunit hindi po talaga nila alam kung ano po talaga yung kalooban or talagang tamang pamumuhay nga po, no? Kasi nga po righteous yung tingin ng mga Pariseo o Saduseo sa kanilang mga sarili, mga kapatid, na hindi na po sila nagkakasala, nagko-condemn po sila ng mga tao, yung talagang wala pa po sa Panginoon, di ba? Kinokondemn nila na kailangan ganyan mo to, kailangan ganito, ganyan. Ganyan po yung mga religious people na makikita natin dito sa ating mundo or sa ating mga nakikita sa mga physical churches, iilan po doon ay ganon mga kapatid, no? Na akala nila iligtas na sila, ngunit hindi po pala. Dahil hindi nga po sila namumuhay sa kalooban po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo sa verse 10. Tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Po mga kapatid, no? Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Ayun po yun mga kapatid, na kailangan nga po no, makita po sa ating mga buhay na tayo po talaga ay talagang genuinely or sincerely na nagbago mga kapatid, no? Dahil yun nga po ang sinasabi rito, no, napuputulin ang mga tao o itatapon po sa dagat-dagatang apoy yung mga tao po na hindi namumunga or wala pong bunga mga kapatid, na wala nga pong pagbabago, no? Talagang walang tuluyang total transformation sa kanilang mga pamumuhay. Yung talagang namumuhay pa rin sa pagkakasala, yung talagang, alam niyo po yun, samoy-samoy pa rin sa pamumuhay, sa pagkakasala mga kapatid, na hindi po talaga nila tuluyan na isinusuko or talagang sincerely na sinasabi po sa ating mga Panginoon mga kapatid, no? Na ito nga po, no, na sinabi nga po dito na puputulin ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga, mga kapatid. Ito po yung representation po dito, yung mga tao po na hindi po ginagawa or sinasapamuhay yung talagang kalooban po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, dito po sa kanyang salita, na makakapagpabago po sa ating mga pamumuhay or makakapagpatalikod po sa ating buhay, mga kapatid.
sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakasala, na noon nga po no, na tayo po'y talagang normally na namumuhay sa pagkakasala at hindi po talaga natin isinasapamuhay kung ano po yung kagustuhan at kalooban po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Mababasa po natin ito sa... Wait lang po mga kapatid. Hanapin ko lang po siya. Dito po, nasa Mateo 7, chapter 7, verse 19 po ito, no, yung pag hindi po namumunga ng mabuting bunga ang puno ay puputulin at itatapon po sa nagbabagang apoy, mga kapatid. Yun po yun, yung sinasabi po dito sa verse na ito, dito po sa verse 10, na kailangan po talaga natin magkaroon ng talagang total transformation. Kapag tuluyan na po nating tinanggap ang ating Panginoon sa ating mga buhay, dapat po ay may katunayan or may makita po talagang bunga sa atin, sa ating mga pamumuhay, sa ating mga ginagawa sa bawat araw, at lalong-lalo na po sa ating mga pananalita, mga kapatid. Isa rin po yun sa dapat pong makita sa ating mga pamumuhay. Or talagang sa bunga po, na kung talaga pong may bunga po or tunay na bunga po sa atin, mga kapatid, ang banal na spirito. Lalo na po sa atin ngayon, no? Sa panahon po natin ngayon na marami nagsasabi na may Diyos sila, ngunit ang pamumuhay ay hindi naman po talaga kaloob or sinusunod kung ano po talaga yung kagustuhan po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. And papatuloy po natin sa verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ko karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. Yun po yun, mga kapatid, no, na sinabi nga po dito ni Juan na ang pagbabautismo niya nga daw po, no, sa tubig ay isa lamang nga pong tanda, mga kapatid, na talaga pong nagsisisi. Ito nga pong mga tao, mga kapatid, no, sa kanilang mga pagkakasala, na ang pagbabautismo sa tubig ay hindi nakakapaglinis sa ating mga pagkakasala. Ito po ay isa lamang tanda na tayo ay nagsisisi sa ating mga pagkakasala sa Panginoon. In our generation po, mga kapatid, repentance. Paglalahad sa ating mga ayun nga po, no, paglalahad sa ating mga kasalanan, mga kapatid, in our generation po, ito po yung ginagawa natin ngayon, na pagluhod po sa ating mga kwarto, our rooms, at manalangin po sa ating Panginoon at sabihin lahat sa Kanya ng ating mga pagkakamali at pagkakasala ng may bukal na puso at banal na spirito ng Diyos, at siyang naglilinis sa atin sa mga nagagawa nating pagkakasala na siyang ipinagkaloob sa ating ng Panginoon noong siya'y umakyat na sa langit. So yun po, mga kapatid, no? Ito po yung dito po sa verse na ito, mga kapatid, na nabanggit nga po dito, na tanda lamang po yung pagbabautismo sa tubig, na talagang sincerely po silang humihingi ng tawad sa atin pong Panginoon, mga kapatid, na yun po, no, na talagang tuluyan na nilang tinatalikuran, tuluyan na po talaga nilang sinusurrender yung kanilang buhay or yung kanilang mga pagkakamali nga po na nagagawa sa atin nga pong Panginoon, mga kapatid, no? Na yun po yung pinakabinabanggit po dito sa bersikulong ito, mga kapatid. At ipagpapatuloy po natin sa bersikulo 12, mga kapatid. Tulad siya ng isang taong nagtatalahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang mga ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi namamatay kailanman.
Yun po yun mga kapatid, no, na sinabi nga po dito ni Juan na tulad daw po ang ating Panginoong Jesucristo ng isang nagkakalaykay ng talahib mga kapatid. Na yun nga po no, na siya pong hinihiwalay ang ipa at ito nga pong butil mga kapatid na ito nga po no, ang representation po nito mga kapatid ay ipinaghihiwalay na ng Panginoon ang mga taong tumatanggap sa Kanya, ang mga taong tumatanggap sa Kanya at ang mga taong hindi tatanggap sa Kanya mga kapatid. And dahil nga po dito no, nakikita na ng Diyos kung ano at kung sino ang Kanyang tupa at ang hindi. Dahil sa mga taong hindi tatanggap sa kaluwalhatian ng Panginoon ay habang buhay na masusunog sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Ayun po yung tinatalakay dito, yung sinasabi nga po dito sa bersikulong ito na sa pinakainaano nga po dito na hinihiwalay po ng ating Panginoon ang kanyang tupa at sa mga kambing. Yun po yung other representation po nito mga kapatid na hinihiwalay na po ng Panginoon ang mga kanya at ang mga hindi. Yun po yun dito no na pagpapatuloy po natin, inaano nga rin po dito na apoy na nagbabaga at hindi namamatay kailanman. At sa mga tatanggap naman sa kalooban ng Panginoon ay kanyang ililigtas at magtatamo ng habang buhay nakasama siya. Ayun po yun mga kapatid, no? Na ito po yung representation po dito ng butil. Ito po yung mga tao na talaga pong nasa Panginoon or nasa kalooban po talaga ng Panginoon mga kapatid. And ang representation naman po ng ipa, ito po yung mga tao na hindi po ginagawa kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, na yun nga po, no, itatapon dito nga po sa eternal fire, which is lake of fire, mga kapatid, no. Ito na po yung eternal separation sa mga tao nga po, no, na talagang hindi po namumuhay na naaayon po sa ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. And yun po yun mga kapatid yung tinasabi dito sa versikulong ito na hinihiwalay po talaga ng ating Panginoon ang mga tao po na Kanya at yung mga hindi po sa Kanya mga kapatid. Yun po yung pinaka sinasabi po sa ating pong nabasa doon sa versikulo 12 mga kapatid. No? Na grabe po. Kaya po talagang kailangan natin magkaroon ng tamang pamumuhay at maayos po na pamumuhay sa atin nga pong paglakad sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Dahil kapag tuluyan po natin siyang tinanggap sa ating buhay, dapat po ay talagang may pagbabago sa ating mga pamumuhay mga kapatid. Kaya po natbanggit kanina, di ba? Katunayan na talagang yun nga po no, may transformation sa kanilang buhay, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin sa verse 13. Ang title po na ito, ang pagbabautismo kay Jesus. Mababasa nyo rin po ito sa Mark chapter 1 verse 9, Mark 1 chapter 1 verse 9 to 11, and Lucas chapter 3 verse 21 to 22, mga kapatid. Ang pagbabautismo po sa ating Panginoon. And yun na po, pagpapatuloy na po natin. Sabihin niyo po kung hindi po masyadong kita. Kita naman po, no? Type 1, mga kapatid. Ayun, praise God. So, yun na po, magpapatuloy na po tayo, mga kapatid. Ang pagbabautismo kay Jesus. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinapunta niya si Juan upang magpabautismo. Ay pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Yun po no mga kapatid na dumating na po, dito na po nag-umpisang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na yun nga po no pumunta siya mula sa ilog Jordan
mula sa Galilea at pinuntahan niya nga daw po itong si Juan, no, mga kapatid, upang magpabautismo. Itong ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And yun po, no, nababanggit nga po dito na sinabi ni Juan, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Diba? Yun nga po mga kapatid, no, na nagulat nga daw po itong si Juan. Dahil bakit nga daw po ang ating Panginoon ang siyang magpapabautismo kay Juan? Ngunit ito nga po, no, nasusulat nga po ito na kailangan pong magpabautismo ng ating Panginoon upang yun nga po, no, maluwalhati or dito po mag-start. Yung yun nga po, no, yung kanyang kaluwalhatian, and dito na nga po mag-start, magi-start yung kanyang nga pong gawain, mga kapatid, and doon na po yun magi-start yung kaluwalhatian ng atin pong Panginoon sa magiging pagbautismo nga po sa kanya nitong si Juan, mga kapatid. And pagpapatuloy na po natin sa verse 15. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Yun po yun, mga kapatid, no, na nasabi nga po natin kanina na kailangan po itong mangyari dahil ito po, dito po maghumpisa ang kalooban or kailangan po itong matupad dahil ito po ay kalooban ng Diyos Ama, mga kapatid, na inano nga po, no, sa ating Panginoong Jesucristo na magpabautismo po siya. Dito nga po kay Juan, mga kapatid. Dahil yun nga po, no, si Juan lang din po ang nag-isa na, yun nga po, nun nabanggit nga po kanina sa chapter verse 3, na make way po sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And yun nga po, no, dahil siya na lamang po ang last na propeta o ang huling propeta na ipinanganak na nagmula po sa banal na spirito, not from the flesh, mga kapatid, na yun nga po, no, hindi po siya nagmula sa flesh, nagawa po ng babae at lalaki. Bagkus katulad rin po siya ng ating Panginoong Jesucristo, no, mga kapatid, na binor po or binitbit po ng kanyang ina na si Elizabeth sa pamamagitan nga po, no, ng banal na espiritu, mga kapatid. Kaya po siya po ang inano nga po, no, na inantasan nga po na mag-make way po sa ating Panginoong Hesukristo dito nga po, no, sa kanyang pagbabautismo, mga kapatid. And pagpapatuloy na po natin, verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati. Verse 17, last verse na po tayo, mga kapatid, matatapos na po tayo. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Ayun po yung sinabi din ng inana po ng Panginoon, mga kapatid, no? Na may bumabaraw po na kalapati, na parang kalapati, na ito nga po, no, nakita nila Juan at yung mga tao nga po na nandoon, na nung binautismuhan nga po itong ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na may bumabaraw po na parang tulad ng isang kalapati sa langit, at yun nga po, no, umano po siya sa ating Panginoong Hesukristo. Matter, may correction. Brother, isingit ko lang. Yes, ate? Correct lang natin yung kanina. Pasensya na, mga kapatid. Si John the Baptist po, hindi siya same way sa ating Panginoong Jesucristo na conceived by the Holy Spirit. John the Baptist po is filled with the Holy Spirit, pero siya po ay born pa rin from his parents. Samantalang ang Panginoong Jesucristo, conceived by the Holy Spirit, wala siyang father, human father. So yun lang yung pagkakaiba. Okay, thank you. Jesus, conceived by the Holy Spirit, wala siyang human father, walang yung seed ng lalaki. Samantalang si John the Baptist, normal po, di ba, may parents siya, si Zechariah and si
Elizabeth, but filled with the Holy Spirit siya. Doon pa lamang sa womb ng nanay. So, yun yung kaibahan. Praise God. Hindi lang pala maayos yung pagka-delivered ko kanina. Sensya na po mga kapatid. And yun po no, ipagpapatuloy po nating muli mga kapatid na may bumaba nga daw po sa kanya na parang kalapate. Dito nga po no, nang bumukas po itong langit mga kapatid. And yun nga po no, bumaba po ito sa ating Panginoon at nagsalita nga po sa langit na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yun po yun mga kapatid, and inano nga po dito sa akin sa versikulong ito na wala pang ginagawa ang ating Panginoong Jesus para matamo ang pag-ibig ng Diyos. Kailanman siya ay hindi panangangaral, nagpagaling, o gumawa ng anumang espesyal. Ngunit napakasaya ng Diyos sa Kanya. Minsan, iniisip natin mga kapatid na makukuha natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga paggawa ng mabubuting bagay, tulad ng pagbabasa ng Biblia o pagdarasal mga kapatid. Ngunit, mahal na tayo ng Diyos mga kapatid. Kuya Jo, pa-off mic po muna. If sino po naka-open mic. Salamat po. Pagpapatuloy ko pong mali mga kapatid. Minsan, iniisip natin na makukuha natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay. Tulad ng pagbabasa ng Biblia or pagdarasal. Kasi yun naman po, di ba, usual yung po natin na talagang ginagawa po natin sa pang-araw-araw, di ba mga kapatid? Ngunit hindi po yun yung makakapag po ng pagmamahal ng ating Panginoon mga kapatid, no? Ngunit mahal na tayo ng Diyos dahil tayo ay kaniyang mga anak. Hindi dahil sa ating ginagawa, ngunit hindi dahil sa ating mga ginagawa. Ito ay hindi tungkol sa pagkamit ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pag-alam na mahal tayo ng Diyos. Ano man ang mangyari mga kapatid. Hindi tayo gumagawa para makuha ang kanyang pag-ibig. Ginagawa natin ito dahil nasa loob na natin ang kaniyang pag-ibig. Yun nga po no mga kapatid, nung once po na tinanggap natin ang Panginoon, is hindi na po natin pa kinukuha yung kanyang pag-ibig. Pagkos yung pag-ibig niya na po, yung siya pong kumikilos sa atin para pong gawin yung mga ganitong bagay, mga kapatid, yung mga pagbabasa ng Biblia upang pong malaman kung ano po yung mga kagustuhan niya sa ating buhay, upang pong malaman at kilalanin natin siya, mga kapatid. Ngunit ang inaano nga po dito na sinasabi, na naging revelation nga po, na hindi po natin ginagawa ito. Yung mga ganito nga po, yung pangangaral, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, yung pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin, upang makuha po yung pag-ibig ng Panginoon or ng ating pong Diyos mga kapatid. Dahil ayun ang